dahil sa drug overdose. At makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos na isa sa mga tao. So eto na po Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang init po ng balita ngayon. Ang init ng balita. Paulo Pulong Duterte. Grabe. Lahat ng medyata sa kanya nakatung. Patungkol po dito sa nangyari nung March pa daw ata ito. March pa nangyari. Patungkol nga dito sa yung sa CCTV footage na nakita na para umano'y akmang saksakin o para may patalim na hawak itong si Pulong Duterte. Pero bakit hindi binabalita tungkol kay Liza? Itong si nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose. At makikita ninyo doon sa police report ay nandoon si Liza Aranita Marcos, meron kasing issue siya. Ito, nagsilabasan din ng issue patungkol sa kanya doon. Ito, madahil lang to. Kasi nangyari to March 7 ata. March 7, panahon ng tinatawag na film festival doon sa Los Angeles Lakers na Hollywood pala. IMFF ata ang tawag sa kanila, kasi sa atin ito MMFF, Metro Manila Film Festival. Isa din naman sa Hollywood yung basta International Film Festival ata yun. Ganun. So, yung namatay na tinatawag na si Tan Coco, Juan Tan Coco, na 44 years old. Na parang kasama daw ata itong si Liza Aranita Marcos. So, ito hindi binalita. Wala tayong nabalitaan patungkol dito. Pero nilabas nga ito ni Vice Presidente Sara Duterte na kung saan parang may foul ata ito si Liza Aranita Marcos. Ang ikinamatay pa naman parang na-overdose umano ng parang sinasabi natin na pulburon o yung sikat na pulburon. Baka gumagamit ng pulburon. Baka kaya siguro ganito ang lakan ni Liza, hindi naman sa pag sa iyo, Madam Liza, sa lakan mo yung kasi parang epekto. So, nandito na siya sa ngayon sa Pilipinas, nakauwi na siya. Hindi man lang binalita yung binanatan ng itong si Paulo Duterte patungkol sa kanyang issue doon nga sa pananakit umano o yung grave threats. Ang grave threats kasi may ibang naman itong grave threats yung pagtatangka. Halimbawa, yung grave threats, so sinabihan niya na ito, hindi mo walang galang na po. Sinabihan niya ng papatayin dahil nga may hawak siyang papatalin, o kahit hindi wala siyang sinabi, yun may action yun, yun yung grave threats na agad yun. Kung may sinabi naman siya tapos nagawa, yun, malaking kaparusahan yun. Pero hindi naman niya nagawa, di ba? Yung negosyante patungkol ito, hindi, wala tayong kinikilingan. Although sabi Duterte ako, pero dun kasi parang yan na yung kaugalian ng mga Duterte, yung ayaw na magpa-agrabyado, lalo sa teritoryo nila. Teritoryo na yung Davao, tapos pag pupunta ka ng Davao, tapos kahit ang dami negosyante dyan, yun nga yung kapanahonan ni Kadigong ni former Presidente Rodrigo Roa Duterte, na kung saan may pumunta dyan na may parang nag-bastarhon dyan sa nilang lugar sa Davao, yung patungkol dito sa smugglers, yung mga smuggle na basta mga smuggle dyan, yun yung kauna-unang pinatawag si nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay Rodrigo Roa Duterte na sa Senado 2014 na ata yun, matatandaan ko. Yun yung kauna-unang pinapunta siya, panahon pa yun ni Pinoy, Panot Pinoy, diba? Na pinatawag siya doon at sinabi niya pa doon, yun, saktuhan nun na harapan ng mga senado. Sa senado yun mismo, sinabi ng mga senador, sinabi niya mismo na pag yung taong yan papasok sa Davao, papatay ko yan. Yun, di ba?
Kasi yun yung kung isa kang pinuno, o halimbawa sa pamilya, ikaw yung ama, ako ama kasi ako, ikaw yung pinuno sa pamilya mo. Kapag nakita mong tinarantado yung anak mo, diba? Yun yung ano, kung ikaw naman sa mayor ka, yung nasasakupan mo, pag tinatarantado yun, ayaw mo gawin, masakit yun sa'yo. Yung pagkatao mo mismo, tinatarantado, ikaw mismo tinatarantado. Kasi ikaw yung namumuno. Pag tinarantado yung lugar mo, ibig sabihin, tinatarantado ka. Ikaw mismo. Kapag ginagalang nila yung lugar mo, ikaw mismo ginagalang. O dahil sa pangalan mo, ginagalang nila yung lugar mo. O, kita mo, Davao, kagalang-galang. Kasi nga, ginagalang nila si Duterte. Ginagalang nila yung pangalan. O, yun po. Pagpasok pa lang pag sinabing Davao, Duterte ganyan. Ngayon nga, yung bansa natin, parang Duterte na rin ang tao. Pag sinabing Pilipinas, parang sinasabi ng Duterte yan. Kasi mabuti yung pamumuno. Ang dami pa naman Duterte. Dami pa susunod na henerasyon. Dami pa susunod na mga Duterte na pwedeng mamuno pa sa ating bansa na maabuting pamumuno tulad ng sa Davao. Kung magtagal sila sa pamumuno sa Pilipinas, 6 years na mga presidente, puro Duterte na lang, edi baka masuunag kasi hindi natin kailangan yung sinasabi bagong Pilipinas, nagbago na tayo, nagbago na Pilipinas, binago na binago na ni Rodrigo Roa Duterte, tumatak yun sa bansa, tumatak yun sa mundo, kasi nga nakasanayan na nun na sige, yung mga kurakot yan, nakasanayan na nila. Ngayon, iba to si Duterte. Yung mga karumihan noon, wala masyadong ginano, pero action ka agad, nagmumura, pero ang daming ginawa. Ito nga, iwan ko ba, bakit ganito? Hindi naman sa pag-ano sa presidente natin yan, nagsilabasan naman yung mga mamamatay tao. Wala namang sinabi yung sinabi mo, madada pa naman yan yung sinasabi natin na lagi-lagi mo sasabi na, tawag na, yung sinasabi niya na, karapatang pantao, yun, human rights na yan, yung karapatang pantao. O ngayon, silabasan lang yung mga pumapatay. Mga nakawan, andyan na, yung mga holdapper, yung bumabaril lang harap-harapan, diba? Kasi yung tao parang hindi na natatakot sa gobyerno, hindi na natatakot sa mga kapulisan, yung hindi na madisiplina. Di tulad mo kasi disiplina nyo doon. Pag tarantaro ka, may kalalagay ka. Baka pang huling araw na o huling taon na dito sa mundo. Ngayon nagsilabasan naman sila. Bumabalik naman yung mga dating kaugalian. Pero ngayon, ito nga, balik tayo kay Pao. Pa-election pa naman. Pero sinabi nga naman ni Paul Duterte na yung ano daw sa inyo mga Dapawin nyo, diba? Yung mga Dapawin nyo sa akin yung Davao, may video kayong bagong nakitaan. Bisaya yun Bisaya din kasi ako. Naharap na sa inyo kung kinsa yung boto yung karong umaabot na eleksyon. So, hindi niya pinersa yung taon na iboto siya. Hindi niya man pinromote talaga masyadong yung sarili niya na iboto niya pa rin ako. Sabi niya nga, dili ko mag-vote. Hindi ko kayo hindi ko kayo pangungunahan, hindi ko kayo pakialaman, hindi ko ayun ba niyo apakan yung karapatan nyo bilang botante. Hindi ko kukunin yung parang vote buying. Siya hindi yan lang, pawis ako. Sabi niya, hindi ako masusunod, yung parang ganun, hindi ako masusunod, kayo masusunod kasi botante kayo. Kung iboboto niyo ako, maganda, mabuti. Kasi karapatan niyo yan. Mabuti akong tao din. Yung ginawa ko para sa lugar natin. Ginawa ko para kahit sinong negosyante, kasi mga negosyante, hindi naman masama nung mga isipan niya. Yung parang, hindi naman sinabi malaki ako yan. Yung sinasabi natin yung proud niyan sa kanang sarili. Kasi yung mga negosyante sila, malaki ang kinikita naman kasi isa sa 75% ata pinakamalaking kinikita ng tao hindi naman yung politika, yung pag-negosyo talaga, yung mga negosyante talaga yung kauna ng may malaking kinikita. Pero yun nga lang,
ayaw namin itong pulong, siyempre nasasakupan niya na ganun ang yung may bias. Kahit negosyante ka, magbayad ka. Ang dami kasi, lalo na ngayon sa mga isla-isla natin. Ako nang galing ako sa isla dyan sa Boracay. Totoo, 5 years ako dyan. Kitang-kita ko yung pagkakaiba. Naging vendor ako dyan. Ako, kahit panoorin yung mga video ko nakaraan, mga 2 years from now, yun, vendor ako dyan sa isla ng Boracay. So, napaiyak ako yan kasi kapanong-panang ng COVID. Ako, hinahanapan ako ng lisensya o yung pagbibita. Sabi ko nga, ma'am, breadwinner ako ng pamilya. Dalawa pa yung anak ko ng time na yun. Ang lalaki, sabi ko, ang lalaki ng building yun, ang lalaki ng hotel yan, ang mga negosyante. Hindi pa yung Pilipino. Hindi yung taga-atin, hindi yung taga-rito. Bakit hindi sila sigilin yun? O hindi sila ang hanapan yung gano'n? Yung kitain dyan, million. Malamang yun, nabigay na yun ng million. Kalba kung kitain na doon sa taxes nun, mga 40 million o 50 million dahil sa laki naman nakita niya sa isla. Kung nagbigay niya sa mayor, mawalang galang na po niyan sa mayor na isla ng Boracay, kung sino ang nanalo ngayon kasi nakaraan ata dyan ako bumuto na 2020 nung baka nagbigay na yan sa ganyan sa mga official dyan, kahit bibigyan na ng mga 2 million kasi ganun din nangyari dito sa kapanahon ng Duterte, yung NAIA, pinagbayad niya ng mga taxes, na ang laki pala dapat ng bayaran. Malay mo, nagbibigay lang niya ng mga kung magkano sa mga opisyalis, so hindi na sinisingil. Kasi hindi na pupunta doon sa kabad, diretso na sa kanilang bulsa. Di ba? Habang patanda ng patanda, magkakaroon tayo ng kalaman. Patungkol naman doon sa mga ganyan, ito kay Pulong, dinidiin siya para magkaroon ng issue, para yung mga botante magkaroon ng hati, yung anong pag-iisip na ibubutok pa ba? Ganito ba pamunarapat? Hindi naman inuumpog kahit ikaw naman siguro. Yung mga sinasabi kasi na tao, ayaw ko yung mga sinasabi na human rights, yung magaling yan lang magsalita. Yung si antivirus, yung human rights, magaling na yan magsalita. Pag once na yan, yung mga nire-right yan, yung mga napapatayan yan, pag once na yan si antivirus, makalagay sa ganyang sitwasyon, tingnan natin kung sasabihin niya pa yung human rights. O sabihin sa ikaw nanonood dito, sabihin mo human rights ang kinakailangan. Pag sinapak ka, pag ikaw mismo nasa kalagayan, ano mga human rights? Madali lang sabihin na, pag sinampat ang kaliwa mong pisngi, ibigay mo yung yung kaling. Sa Bisaya pa, pag sa pahaon din mong tuwang aping, ihatag ang wala. Di ba? Ako sagpat. Di ba? Lami kayo paminaon, pero but na. Lami kayo paminaon, pero di na tinuod. Ganyan lang, magandang salita. Naano tayo sa magandang salita? Yung mga mabuting salita. Sawan na tayo dyan. So, mabuhay ka po. Pulong Duterte, mabuhay po ang mga Duterte. Mabuhay po ang mga totoong tao at ang mga totoong nagsiservisyo sa bayan natin at binabalik yung ating karangalan. Yung mga marangal na tao. Yun ang napakahirap hanapin ngayon. Yung maprinsipyo, marangal, madigwid. Huwag natin yung mga mayayaman. Ang dami ng mayayaman naging presidente. Ang dami ng mga namumuno mayayaman, lalo na sa mga lugar. Pero walang prinsipyo. Walang prinsipyo. Madali magsalita. Ang dami mga platform. Ang dami naming gustong sabihin. Pag panahon ng eleksyon, ang dami sinasabi. May nagagawa ba? Ito na. Yung 20 kilos na bigas. Binabalik naman yung 20 kilos na bigas. Ang 20 kilo, ang bugas nga tag 20 asa na. Ang bugas nga tag 20 asa na. Tagalog na. Ang bigas na tag 20 nasa na. Nasa na? President. Ang bigas na tag 20 nasa na. Prank lang yun. Binabalik naman na. Sinasabi naman, lumalabas naman yung balik na yun. Yung bigas daw, gagawin tag 20 pesos. Nagkaroon na sila ng budget. Baka yan na yun. Yan na yung budget na kinuha sa taong bayan at pinambili ng bigas. Ibibenta. Pero NFA daw, wala pong kakain ng init. Kukaha ko na kung naasan yun. Kukaha ko, alas, yung jasmine rice. Kung NFA, tag 20, wala pa rin bibili niya. Bibili niya yung mga ilan na, yung mga
yung mga mahihirap na talaga masyado na sinasabi ng ito na yung sa kahirapan.